Okay, sige, atutas pagtagad maigsoon. Una kining text ni Brother Ralph, nilapin niya Brother Ralph, no? Alamat din mong question. Sa imong pangutana, ingon pa ni Brother Ralph ni Pastor, good morning. Akong pangutana, bahin aning pagkamatay sa anak ni David. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 23, sarihang miingon siya nga muadto ako kaniya apan siya dili na mahibalikan ako. Nagpasabot ba nga ang mag-abot sila sa langit o literal lang atuon niya ang patayng lawas? Ang context dili, this 2 Samuel chapter 12, mamani ang katong nakasala si David, kauban ni Bathsheba, ang ilahang nahimo, nagbunga kana, naka-anak sila, no? Unya, ang mga bata nagsakit, dito sa chapter 12, nagsakit hantod nga, nyawa mo kao si David, siya kagul. Pero sa dihang namatay ang bata, kao na hinoon siya. Maton hibulong yung mga katabang, mga ulipo niya. Maling background na manang sa verse 22, 2 Samuel 12:22, yung din and he said, while the child was yet alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? Maning ni David, no? Buhay pang bata, puasa daw siya, gahilak. Kaysa mo rin makasulti kung ang Diyos may magmaluyon ba kaniya. Ang bata mabuhi. But now, he is dead. Ang bata daw namatay na. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? Mabuhi pa ba pag-usap ng bataan? Namatay naman. I shall go to him, but he shall not return to me. So, muna yung question ni Mama Drap, no? So, may buto-sabot na mag-abot sa langit. Or, ilang atuon ang bata nga kanang physically nga namatay. Ang matubag na to, ano yung Brother Drap mo nino nga ang mga bata, ato na sila mag-abot sa langit ni David. Kaya wa na may patay nga mabalik ning kalibutan na mabito nang dili po sa istorya dahil sila pala ko ni padayon katabit ako sa kuan pagkamatay ni Samuel niya si King Saul, no? Ni kuan siya ning resort siya medium, espiritista ba, kaduha-duha ang kaytong ingon sa maong babaeng espiritista diha nga nakita niya Samuel og nakikistorya. Okay, ano may patay kung mo balik, Brother. So, ang ipasabot ni 2 Samuel, ang atuon ni David, mo nga, o nga makita sila sa bata, dito na sa gingharian sa Diyos. Kaya ang bata nga namatay, di naman na namatay naman ang bata, di naman na mo balik ng kalibutan na. So, wala po'y patay mo balik. O ato na mabasa din sa Job chapter 7, verse 10. Job kapitulo 7 versikulo 10, ingon pa din ni kasi kasultian si Job mismo kasultian he shall return no more. Verse 9, as the cloud is consumed and vanished away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. So, katong mamatay, ato siyang lubnganan, di na mabalik. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. So, di na mabalik ang taong patay. So, ang butas-butas na nga, dito na si David, o yung anak magkita dito sa gingharian sa Diyos. Okay, no? Mga Brother Ralph. Then another question na pinungutan na ito diri. Pastor, maayong hapon. Kanang akong pangutan na, pwede ba ampuan ang patay? Nga walay pagtuo o ano na bisyo? Bisag walay bisyo o may pagtuo na kung namatay na, dili man ang iampuan. Kay wala naman na diha ang maong kanabang
teori nga pagkatawa na to, lawas naman lang na. Kadang na mamatay, para sa mga kaisan na to nga gikuha na pag sa Ginoo. At ang pagserbisyo, dili man nga kanang namatay din mapaduh sa langit. Tungkol kay automatic mo na once nga ang usa ka magtotoo, tinuod nga magtotoo tinuod nga anak sa Ginoo kamatayan na ang iyang kalag espiritu mo diretso lagi na ang ato sa gingharian sa Dios. Mamunag sa Biblia sama sa kang Lazaro, no? Sama nitong kawatan, kauban ni Christ nga ginas tong Ginoo nga today thou shalt be with me in paradise. Manang kamatayon sa mga anak sa Ginoo dili kapildihan kun dili kadaugan. Kana imo lang namang serbisyo ni mga funeral services aron nga kita mga buhi ma-remind, mapahimduman, no? Unsa ang kahimtang niya sa taong mamatay. Unya para sa mga buhi gawa pa makapangandam. Sa mga tagtugod sa comfort kung believer ang namatay. Okay? Muna itong tubag na payo sa kapangutana. Kini kang masanoy Maurice Mati, taas-taas yung pangutana ni Rene Rin. Maayo kay naka-interest ka sa mga butang espiritual. Batano ni si Rene na meet na ko dito sa Manay, Davao Oriental niya itong himutang seminar, no? Putol-putol na imong text rin sa kataas. Kataas imong text, putol-putol na hinuni. Ingon niya dari, ngayong hapon, Pastor, pangutaan ako sa imuhang radio program, Pastor, pero ako sang i-arrange si Rene Deni. Karon, yung nga pangutaan na din sa mata. He said unto them, you are my, he said unto putol mani rin, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, shall die in your sins. John 8:23 and 24. Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I, the Lord, the first and the last, I am He. Napay mga versikulo, Isaiah 41:4, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Ye may know and believe me, understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Isaiah chapter 43 verse 10, hearken unto me, O Jacob and Israel, my called, I am He, I am the first, I am also the last. Isaiah 48 verse 12, therefore my people shall know my name, therefore they shall know in that day that I am He, that doth speak, behold, it is I. So, Isaiah 52 verse 6. So, John 8:23-24, Pastor, si Jesus ang sultihan na, Pastor. Ang ibasabot ba niya, I am He, Pastor, is the same sa nag-ingon sa Isaiah, Pastor. Ipo, Pastor, say, bako, Pastor, nga ilhon ako si Christ nga amahan. Okay, so ang question ni mo, katong miingon sa daang tugon, quoting these verses, the Old Testament, no? Nga, I am He, niya si Christ po, ningon po dahil sa Isaiah chapter 8, nga I am He. Actually, ang Diyos sa daang tugon, o ang Diyos sa bagong tugon, usara. No? Kita ang mga Baptist nagtuota nga there's only one God, sa lang ang Diyos, yung pa ni James, no? Sa lang ang Diyos. Now, kanang Diyos nga giingon sa Biblia, ang Ginoong magbubuhat, nagpadayag na siya rin into three distinct persons. Tulo ka man naglahi nga persona. Unya, ato pong sabton, nga painatog person, dili ning lawas, dili ning lawas. Kay, kung yung tanawon, sa nang word nga person, the sum total, the sum total of will, no?
knowledge and emotion. Ang unggoy na manay dugo, bukog, unod. Pero di man ito matawag persona ang unggoy. No? Di na ito siya sa pagbati. Pero kung moingon ka o naa siya will o naa siya kanang intellect mahitungod sa creator, wala sila ana, di sama sa tao. So, ang nakalahi nato sa manap, mao nga kita, no? Naatay gitagaan ta sa Ginoo intellect. Mao gyapon sa Dios, ang Dios na ay will, na ay knowledge or intellect, and then emotion. Now, ang Godhead, ang pagka-Diyos, gipadayag sa Biblia sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Munang sa bautismo, padayag dito ang Father, Son, and Holy Spirit. Sa bautismo ni Christ, sa benediction, mao gihapon. So, ang question, Pastor, kini bang Diyos nga nag-iyon sa daang tugon, mao ba gyapon na si Kristo? Sa pagka-Diyos, usara sila, pero sa persona, lahi. Lahi ang Amahan kaysa Anak o sa Holy Spirit. Lahi ang Father, lahi ang Son, o lahi ang Holy Spirit. Sa daang tugon, ang nagpadayag dito rin maong Amahan, although naa dito ang Anak. Pero mainly, ang manifestation, ang pagpadayag sa Amahan, dito sa Old Testament times. Sa New Testament times, iyan na ni Kristo nga panahon to sa bagong tugon. Okay? Although naarito po ng Amahan. Then, ang sa ato nga panahon na pagkayab ni Christ, iyang gipadala ang Holy Spirit. Kaya kung di daw siya mo ato sa langit, di man po mapadala ang Holy Spirit. Muna nga sa atong panahon ron, ministry ron sa Espiritu Santo. Ang butang angay na itong mahibaluan, dili usa ang persona sa Dios, tulo. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya kung di na ito na masabtan, ang mahitabo, mao nga mo klinta nga si Kristo, maura po ang Amahan. No, lahi. Lahi ang Amahan, lahi si Kristo, lahi ang Holy Spirit. Nagikuto ni mo rin ang John chapter 14. Pag yun ni Christ nga ako gaman usara. Unsang pagkausaha? Usa sa persona? Dili. Usa sa pagka-Diyos but not in person. Ano man? Kaya si Kristo nag-ampo ngadto sa iyang Amahan. Wa siya mag-ampo. Si Kristo wa siya mag-ampo alang siyang kaugalingon. Orada siyang kaugalingon. Gampo siya sa Amahan. Asay mabasa na to. Tanawa na ni rin, no? John chapter 12. Juan kapitulo 12. Revelation ni Christ. Nga siya, dili maong Amahan. Napalito sa Juan 17. Pero kinisang John chapter 12. Ingon din sa John chapter 12, o niya, din sa verse 27. Mato pa ni Christ din, now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, verse 28, glorify thy name. Amahan, pasidunggi mo ngalan. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it and will glorify it again. So sa din, iyon si Christ, Amahan, pasidunggi mo ngalan, doon ay tingog, sa mga verse 20, John 12:28, doon ay usa ka tingog gikan sa langit, nga namulong, may pasidunggan, I have both glorified it and will glorify it again. Pasidunggan ko kini og pagpasidunggan ko kini pag-usab.
So dunay tingog ka sa langit. Dili to tingog ni Christ. Tingog to sa amahan. Ang mga tao nagpalibot, verse 29, ingo din the people therefore that stood by, heard it, said that it thundered. Ingo din Others said, an angel spake to him. So ang mga tao nagpalibot, kauban ni Christ, ano na, may tingog. Yung masa, mandulunda to. So ang point din ni Kuan, rin mo nino, nga si Christ lahi sa amahan. Kaya nag-ampo siya nga to sa amahan, into bagang amahan. So ato ito, bagdili ito si Christ, ang amahan to. So ang revelation sa Dios, sa daang tugon ang amahan, sa bagong tugon si Christ. Sa atong panahon, ang Holy Spirit. Muna nga, kini siya pagpadayag sa Ginoo ni. Actually, doon ay akong nabasahan rin ni Banong kung yun dito, if we try to understand Trinity, we might lose our mind. Kung ato dang tinghoon nga sabton ang Trinidad sa ka-Diyos nga nagpadayag sa tulong persona, kung itry ko daw na ito na pagsabot, tingalig mabuang ta. And if we will deny Trinity, we might lose our soul. Kaya yung ni Christ, ang deny ka niya, maimperno, mamatay. So, akong pasabot nga, sa pagka-Diyos sa Diyos, di ko na ito na completely makomprehend, kay limitado raman ang ato ang understanding good. Kaya kung masabtan na ito ang kinatibukan sa pagka-Diyos, Diyos na puta. No? Pero di mo na pwede. So, lahi sa daang tugon, lahi din ang Diyos sa daang tugon, ang persona sa daang tugon sa Diyos nga amahan nagpadayag dito, lahi kang Ginoong Jesucristo. Pero silang pagka-Diyos, usara sila. Dahil pang mga bersikulo rin si Christ nag-ampo sa amahan. Gawas aning John chapter 12. Nito sa Juan kapitulo 17. Prayer ni Christ on the behalf of His people. Nag-ampo si Christ dito. Iyon niya amahan. Pasidunggi, itong basawang katari nagmahurot na ito niya itong oras maikson dari sa pagtubag ni mga pungutana. Ni Rini, dini sa mati. Masamutan nandiya Iyan pa ni Christ sa iyang prayer, verse, chapter 17, asugran to pagbasa ang verse 2. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Miihat si Kristo sa imong mata nga to sa langit. Unya, mingon siya amahan. Antak na, midangat na. Pasidunggi imong anak. So, ang amahan, dili mong anak. Ang anak, dili mong amahan. Unya na ikingon si Christ sa verse 4. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Pasidungan ko ang imong, gipasidungan ko ikaw dinis yuta. Tapos ko na ang bulhaton nga imong gipabuhat ka na ako nga himon. Verse 5, And now, O Father, glorify thou with me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Karon amahan, pasidunggi, ako uban niya ng kadungganan nga akong nahuptan, kauban ni mo, sa wala pa matukod ang kalibutan. Manaka mo pong di mo to sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. I-consider niyo ng bersikuluhan itungod kay wala pa matukod ang kalibutan. Si Christ nakig-uban na. Inipulong ba nakig-uban? No, nasa ikauban. Kaya sa ikauban sa amahan. Si Ginoong Jesucristo. Kasi ikauban ni Kristo, iyang amahan. Ang Spirit Pastor, di ba magbuwag ng Godhead? Diya, gyapon. Wala nga, ang Diyos nga nagpadayag sa Biblia, sa daang tugon, ang amahan nga minisito sa bagong tugon si Christ. Sa atong panahon karon ang Espiritu Santo. Okay?
So, salamat sa Ginoo. Dahurot na atong oras mo ison ining maong pagtubag sa pangutanan. Napala ito'y gitext gyapon dahil ni mo rin, no? Mo ni akong isa-isa patong imong pangutana balitos seminar nga ang Dios pwede ba ang Ginoo magpakatao? Yes. Pwede kaayo ang Dios magpakatao. Mo nang si Abraham, no? Gihimamat niya ang duha ka angels o ang Dios diya sa Genesis chapter 18. Gihimamat na ni Abraham. Kaya kung di po magpakatao ang Dios, dili baya makadul ang tao higala nga to sa Ginoo. Sa pagka Dios o pagkabalaan sa Ginoo, kita di na to makita ang Dios kung niya taning lawasa nga makasala, masunog man ta, matay man ta. Ningon dito sa Exodus 33 verse 20, where God said, no man can see me and live. Walay tao nga makita ka na ko o mabuhi siya. Matay ko ng tao, masunog yun siya. Manang mo undergo kamatayon physical or ba change ang lawas sa usa ka believer before siya makasunod sa langit. Before siya makasunod sa langit. Okay, sige. I hope nga kini ato ang hatag og mga teksto, explanation rini, no? Dinhi sa mati. Kuha ni mo ang truth. Actually, asa pa tayo magtapos, no? Importante ka ining subject sa kanibang manifestation sa Dios. Kaya na po ibuuban mo ingon nga kung di daw ito mabatismuhan sa ngalan ni Jesus, di po ta maluwas. Kaya na may natuwa na, no? Nga giapil na ang bautismo sa kaluwasan. Ato na tagapagtagal sa sunod ba isuro na tayo oras. Higala kung ikaw pakasatid kaluwasan, I may say this time, no? Come to repentance, trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantod ugma samang takna o sa samang estasyon inyong mga kailangan sa kanginan, Andres Atop Jr., Attorney Lemuel Atop, manamilit, magaingon ang Diyos, magapanangin, kanatong tanan. Daghang salamat.